proposals na ipuput forth ninyo ngayon po sa 20th Congress? Meron po ba kayong naiisip na mga panukala? Yes, yes. Ang una, immediate, linisin lahat. I-dredge lahat ng mga creeks. Pagkatapos, kausapin ng MMDA, lahat ng mga mayors, dapat kolektahin nila pati yung basura sa creek. Kolektahin nila yung basura sa mga drainage. Hindi yung iniiwanan nila yung mga basura sa creek. Dapat yan, magkaroon ng monitoring tayo dyan. Pero medium term, alam mo, ito yung malaking problema ng Metro Manila. We have 17 mayors, independent mayors. Pero ang waterways natin, yung traffic natin, at marami pang ibang dapat pamamahalaan ng isang Metro Manila government, hindi nila kaya pamahalaan dahil they have so much responsibility pero very limited yung kanilang authority. Kaya I'm proposing that meron naman yan, nasa konstitusyon natin, yung mga metropolitan government, highly urbanized cities, meron tayo 16 highly urbanized cities. We must elect a governor. We must elect a regional assembly na siyang gagawa ng isang batas para sa lahat na susundin natin lahat. Solid waste management, solid waste disposal, traffic, transportation. Kinakailangan natin ng isang strong government for Metro Manila. Kung hindi, walang mangyayari. Dahil iba-iba yung mga batas bawat local government. Pag nasa Quezon City ka, hindi ka uliin ng color So coding. you have a bill filed already? Have you a bill filed? Yes. I filed a bill in the 19th Congress, in the 18th Congress, but now, nawala ako ng 3 years. I-revive ko yan. I'm trying to get the support of even government, yung mga school of government dito sa UP at sa Ateneo de Manila. Well, Congressman, merong suggestion po si Manila City Mayor Isko Moreno, ano? And that is to transfer yung pangangalaga ng mga pumping station, yung mga flood control projects na rin sa LGU na lang para pagdating sa singilan, sa accountability, malinaw kung kanino sisingilin ng taong bayan yung pagbabaha sa kanilang lungsod. Do you agree with that, Congressman? Hindi po pwede kasi meron namang mga LGUs na walang mga pumping stations. Siyempre, if you are the mayor of Manila, you will protect the interest of Manila. Pero gagamit din naman yung Caloocan, gagamit din yung ibang mga cities. So dapat talaga ito. Kaya nga, yung waterways, flood control, nasa MMDA law, yan turf nila. Dahil ito ay hindi naman pwedeng individual. We are living in one megapolis na kinakailangan may coordinated efforts. At may mga coordinated, merong single policy. Ang problema ngayon, iba-iba ang policies kada LGU, kaya nagkakaproblema tayo. So gusto nyo talaga magkaroon ng Metro Manila Governor ulit? Rep. Egay, tama po ba yung narinig ko? Yes, Metro Manila Governor and a Regional Assembly, it is provided in the Constitution na pwedeng gumawa yung, para mapapamahalaan natin. Kailangan natin ng strong leader dito sa Metro Manila para sumunod lahat. Kung hindi, magkakanya-kanya yung mga LGUs, walang mangyayari sa Metro Manila. Pati nga sa zoning lang, magkakaya, hindi nasusunod.